Hello po. Good morning po everyone. Isang maganda at malusog na umaga sa ating Central Luzon. Welcome po sa isa na namang session ng ating online talakayan. Ako po si Denise, ang inyong Media Production Specialist 2, ang host nyo sa araw na ito. Patuloy po ninanais ng ating kagawaran na mapabuti ang kalusugan ng bawat mamamayan dito sa ating rehiyon sa tulong ng mga discussion katulad nito, and we want to transform po yung ating health system. So with that, we will be having our health tips, kalusugan mo, usap tayo. So kami po ay lubos pa rin natutuwa dahil patuloy po ang talakayan. Kasama rin po ang ating mga media partners. Magandang umaga po. Kasama rin po ang ibang ahensya, Provincial Department of Health Offices at ang ating mga Provincial Health and Information Offices sa Region 3. Sa patuloy niyo pong suporta sa ating talakayan, nagbabahagi natin ang mga paksa na gusto nating linawin at palawigin sapagkat kayo po ang aming kasangga tungo sa pagsulong ng kalusugan para sa lahat. At sa araw po na ito, tatalakayin po natin ang National Cancer Awareness Month at Philippine Heart Month. Ang talakayang ito ay maaari rin pong mapanood sa ating Facebook Live sa official DOH Central Luzon CHD. Pakilike din po ang ating page, no? Kaya huwag po natin kalimutang mag-follow and share. Sa ganitong simpleng pamamaraan po, kayo po ay nakakatulong upang mas marami pa po ang magkaroon ng bagong kaalaman tungkol sa kalusugan. So binabati rin po natin ang ating mga resource speakers, na pangungunahan tayo sa ating talakayan. With that, for our resource speakers po, magandang umaga po Ms. Agnes Alipio, our Senior Health Program Officer mula sa Non-Communicable Services Cluster. Good morning po. Good morning po. Good morning, everyone. Thank you po, no? So, bago po tayo tumungo sa ating topic, no, gusto lang po nating paalalahanan ang lahat ng ating participants na sagutan ng ating attendance sheet. Nakalagay po ito sa comment box dito sa ating Zoom at ganoon din po, no, sa ating comment box sa FB Live. So, with that, para sa masiksik na umaga po, no, we will be having our discussion proper para sa ating topic na National Cancer Awareness Month and Philippine Heart Month. Magandang umaga po, Ma'am Agnes. Morning, ma'am. Start na po ba tayo, ma'am? Yes po. Let me just share my presentation po. Sige po, ma'am. Thank you po. Hello po. Nakikita na po ba yung slide? Yes po, ma'am. Visible po. Okay, so muli po, magandang umaga po sa lahat ng ating mga followers ngayong umaga. Ang Pebrero ay buwan ng pag-ibig or Feb-ibig, buwan ng mga magkasintahan at nag-iibigan. Pero alam po ba ninyo na ang Pebrero ay diniklara na Philippine Heart Month ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. by the virtue of Proclamation number 1096 signed on January 9, 1973. Po ay para bigyan ng pagpapahalagawasan ang sakit at manatiling maganda ang pagtibok nito. Ang tema po ngayong taon ay tamang pagkain, ehersisyo, disiplina para sa pusong malusog at masigla. Maging malusog, maging maingat ngayong Philippine Heart Month. So, the heart is the seat of life, and the growing prevalence of heart cases among our people should be attended to with urgency.
So there should be national awareness to this serious health problem through a program of emphasis and continuing research and education like katulad po ng ginagawa natin, no? Nagbibigay po tayo ng kaalaman, no? Education sa public para malaman nila yung kahalagaan ng pagpapahalaga sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa ating puso, no? So the true wealth of a nation is the health of its people, and a nation can stand only as strong and healthy as its people are strong and healthy. So tignan po natin yung ating puso, no? At nararamdaman niyo po ba na tumitibok ang puso niyo sa kasalukuyan? So, ang puso natin, ito po yung the hardest working organ. Ito po ay located doon sa center ng chest natin. At kasing laki po siya ng kamao natin, about the size of a fist. Ito po ay tumitibok at an average rate of 80 times a minute, no? Nasabi ko kanina, the hardest working organ kasi nga kahit po natutulog tayo, kahit nagpapahinga tayo, hindi pwedeng tumigil magtrabaho yung puso, no? Works hard even when you are at rest, no? So, it beats an average rate of 80 times a minute or 15 times in one day, or about 42 million times in a year. In a 70-year lifetime, an average human heart will beat more than 2.5 billion times. So, ano nga po ba yung mga cardiovascular diseases? So, yung mga CVDs or cardiovascular diseases refer to a number of conditions that involve po yung ating puso at yung mga blood vessels. Dito po sa ating bansa at sa Central Luzon, ito po yung mga nangungunang dahilan ng pagkamatay. No, kung makikita niyo po dito, no, noong 2020, mayroon tayong mortality na 7,035. No, these are data po from Central Luzon. Noong 2021, mayroon tayong 9,366, 2022, 10,862, and 2023, 16,043. So kung makikita niyo po, pataas po, no? Pataas ng pataas yung mga bilang ng mga namamatay dahil sa sakit sa puso, no? So ano nga po ba yung mga sakit na may kinalaman sa ating puso, no? Ang heart disease o yung heart and blood vessel disease, tinatawag din po itong mga heart diseases, no? Includes numerous problems, many of which are related to atherosclerosis. Anong ibig sabihin ng atherosclerosis, no? Ito po ay isang condition that develops when a substance called plaque builds up in the walls of the arteries, no? Mayroong plaque na nag-accumulate sa walls ng mga blood vessels. This buildup narrows the arteries, making it harder for blood to flow making it harder for blood to flow through, no? Parang hose po yan. Kung nagdidilig po kayo ng halaman, no? Kapag maganda yung hose na ginagamit natin, wala siyang bara, walang barang bagay, no, na pwedeng mag-block doon sa tubig, mabilis po yung paglabas ng tubig. Whereas po kapag ang hose na ginagamit natin, mayroong matigas na bagay na nag-block doon para lumabas ng maayos yung daloy ng tubig, no? So kapag may naka-block, syempre magiging mabagal yung daloy ng tubig doon sa hose na yon. So yung mga usually po, no, ang kilala po natin, no, very popular na alam natin sa mga cardiovascular diseases, nanguna dito yung heart attack or atake sa puso, no? Ang heart attack po ay sanhi ng pagbara ng pumipigil sa maayos na daloy ng dugo sa puso. Ang pagbara ay maaring sanhi ng naipon na fatty deposit o naipong taba na nakasingit sa paligid ng daluyan ng dugo o yung tinatawag nating blood vessels. Ang atake sa puso ay kilala rin sa tawag na acute myocardial infarction or MI.
Ito ay isang kondisyon kung saan ang puso ay hindi nakakatanggap ng sapat na dami ng dugo. Dahil dito, ang kalamnan ng puso ay unti-unting napipinsala at namamatay. Ang pasyente ay maaaring makaranas ng pananakit sa dibdib na patungo sa leeg, panga o likod. No? Ah, marami po sa mga tao, most people, they survive po dun sa first heart attack nila. Pero ibig sabihin po, no, kailangan pa rin nila yung recommendation ng doktor, like for example, yung continuous yung kanilang medication and of course yung lifestyle nila, kailangan po nilang baguhin. Baka magkaroon na naman ng atake yung pasyente. Mayroon din tayong tinatawag na stroke. Ang stroke naman po, ito ay sanhi ng pagbara ng pumipigil sa maayos na daloy ng dugo sa utak. An ischemic stroke po, this is the most common type of stroke. It occurs when a blood vessel that feeds the brain gets blocked, no? Usually from a blood clot. This can result in the loss of functions controlled by that part of the brain. Kaya minsan po na stroke, kung may naapektuhan, halimbawa yung kanyang speech, no? So hindi na makakapagsalita yung pasyente, no? Kapag yun ang naapektuhan na part ng kanyang brain, or baka hindi na siya pwedeng makapaglakad, no? Pero marami naman sa mga pasyente na ng stroke, nakaka-recover sila after yung therapy and yung medication and lifestyle changes. Mayroon din po tayong condition na tinatawag na heart failure, no? Or sometimes they call this as congestive heart failure. Ibig sabihin po, the heart is not pumping blood as well as it should. Hindi siya nakakapag-pump ng tamang dugo na ipoprovide po sa buong katawan niya. Of course, heart failure hindi naman po ibig sabihin na tumigil yung pagtibok ng puso, no? Instead, the heart keeps working pero hindi po sapat yung dugo at oxygen na kailangan ng katawan at hindi niya naibibigay. Kaya kapag may congestive heart failure ang isang pasyente, makikita natin hirap siyang huminga, kaagad po siyang napapagod, no? Of course, kung hindi po ito nabigyan ng tamang gamutan, magiging delikado po. Mayroon din po tayong other heart disease. Ito yung tinatawag na arrhythmia. Arrhythmia naman po, ito yung mga abnormal rhythm, no? Mayroon tayong arrhythmia na tinatawag na bradycardia, no? Or a heart rate that's too low, no? Kapag ang heart rate niya ay less than 60 beats per minute, tinatawag natin siyang bradycardic or may bradycardia yung pasyente. Mayroon din tayong tinatawag na tachycardia or a heart rate that's too fast, refers to a heart rate of more than 100 beats per minute. Kapag tumitibok naman ang puso ng more than 100 beats per minute, ibig sabihin tachycardic po yung pasyente. So ang arrhythmia po can affect how well your heart works. With an irregular heartbeat, your heart may not be able to pump enough blood to meet your body's needs. So ito po yung usually makikita natin, no? Kapag ang nakakaramdam ng sakit, no? Nagkakaroon ng chest pain, ito yung itsura kapag may nagkakaroon ng myocardial infarction or atake sa puso ang isang pasyente, no? Naninikip ang dibdib, masakit, parang may nakapatong na mabigat sa kanilang dibdib. So kailangan pong dalhin, no, sa isang malapit na hospital yung pasyente at hindi natin dapat baliwalain yung simptomas na nakikita natin. Base po sa report ng FHSIS, sa Central Luzon po, ito po yung mga nangungunang causes or the leading cause of death from 2019 to 2023. Kung makikita niyo po, consistent po, no? From 2019 hanggang 2023, ang number 1 po, yung first leading cause of mortality po ay yung mga heart diseases, all forms.
So, paano po natin mapapanatiling malusog ang puso? Number one, itigil ang bisyong gaya ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ang mga chemical na nasa sigarilyo ay pwedeng magdulot ng pamamaga ng daluyan ng dugo at kapag lumiit ang daluyan ng dugo, maaaring magkaroon ng iba't ibang cardiovascular condition. Kapag nagkaroon ng plaque sa daluyan ng dugo, maaaring maging mabagal ang pagdaloy nito at yung supply ng oxygen sa katawan natin. Number two is be physically active. Gumalaw-galaw po tayo, no? Ang pagiging physically active ay isang pangunahing hakbang tungo sa good heart health. Isa itong mabisang paraan para palakasin ang ating heart muscle, panatiliin ang ating timbang at maiwasan ang pinsala sa ating ugat na dulot ng mataas na kolesterol, blood sugar, or blood pressure na maaaring humantong sa sakit sa puso, no? Halimbawa po ng mga exercise ay mabilis na paglalakad, pagtakbo, paglangoy, pagbibisikleta, paglalaro ng tennis, paglukso sa lubid or jumping rope. Next is eat a heart healthy diet. No, gaano karami ang kinakain mo ay kasing halaga rin kung ano ang mga kinakain mo. Consume variety of fruits and vegetable, minimize added sugar, limit alcohol, choose minimally processed food pwede po nating advise yung mga isda katulad ng salmon, mackerel. These are rich in omega-3 fatty acids. Of course, no, keep a healthy weight, magbawas ng timbang sa pamamagitan ng pag-exercise at pagkain ng masustansya. Keep your blood pressure healthy, no? Kailangan pinapacheck po natin yung blood pressure kung nasa normal pa po, o no? Baka masyado ng mataas o mababa yung blood pressure, kailangan po pinapacheck natin yung ating blood pressure o yung presyon, no? Number 6, keep your total cholesterol under control, no? Pag katatapos lamang po ng Pasko at New Year, no? Kumusta naman po yung mga nakain natin last holiday, no? Baka naman sumobra na yun. Nagpa-check na po ba kayo? Baka tumaas yung mga cholesterol or yung blood sugar natin, no? Dahil sa naging naparami yung kinain natin noong holiday. And then, of course, number 7 is keep your blood sugar healthy. So ano-ano ang mga paraan para matukoy kung mayroon kang sakit sa puso? So ito po yung mga different diagnostic procedure para po ma-confirm kung may problema ang inyong puso. Number 1 is ECG, echocardiogram, stress test, CT scan, heart MRI, or pwede rin yung invasive procedure, depende po sa recommendation ng doktor. Ito yung cardiac catheterization and coronary angiography. So, hindi biro ang magkaroon ng sakit sa puso, lalo na kapag hindi tayo gumagawa ng mga paraan para matulungan ang ating katawan. Paliwanag ng mga eksperto, ang sakit sa puso ay walang pinipiling edad o kasarian. Dapat ay mayroong tamang pag-aalaga at tamang disiplina para manatiling malusog ang puso natin. Ang pagbabago ng diet at lifestyle ang maituturing na pinakamainam na paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease. Lagi po nating tatandaan, prevention is better than cure. Ka-heart nurse, puso ang piliin ngayong heart month. So yun po yung ating discussion sa Philippine Heart Month. Ayan. Thank you so much po, no, Ma'am Agnes. Talaga nga naman, ngayong Feb-ibig, no, wag po natin kalimutan na mahalin ang ating mga sarili at alagaan po ang ating mga puso. Itutuloy ko na po sa cancer. Yes, ma'am. I-share ko lang yung presentation. Thank you Thank you po, po. ma'am.
Audio check. Hello po. Am I audible po? Yes po. So itutuloy ko na po yung ating discussion on cancer. Ngayong Pebrero po, ang Pebrero rin ay National Cancer Awareness Month. Ang tema po natin ngayong taon na ito ay United by Unique. Every experience with cancer is unique, and it will take all of us united to create a world where we look beyond the disease and see the person before the patient. Gawing routine ang pagpapa-cancer screening, iwasan ang bisyo tulad ng paninigarilyo at sundin ang TED or TED dahil ang pangalan po ng ating secretary ay Secretary Ted Herbosa. So T as in tamang pagkain, E ehersisyo at disiplina. So ano nga po ba, kapag narinig po natin yung salitang cancer, ano yung unang pumapasok sa isip po ninyo, no? Madalas, no, naririnig natin na nakakatakot, no? Kapag na-diagnose ang isang tao na may cancer, mamamatay na po ba ako? Yun ang unang tinatanong natin, no? So ano nga po ba yung cancer? Ang cancer po, this is the uncontrolled growth of cells which may disrupt normal cells function and cause potential harm to the body. It has the ability to involve other adjacent tissues and even distant organs. So the human body po is composed of many cells. These cells, they grow, they multiply, and eventually they die. Ang cancer ay isang medical na kondisyon na nagkakaroon ng pagbabago sa anyo ng mga cells kung saan ang ilan sa mga cells ng katawan ay lumaki at nahati at hindi makontrol. Ang mga cells na ito ay may kakayahang kumalat sa iba't ibang organ ng katawan or sa iba't ibang parte ng katawan. Okay. Kapag nag-overproduce ang mga cells, maaari silang bumuo ng mass na tinatawag na tumor. Ang tumor ay maaring benign. Kapag narinig natin ang salitang benign, ibig sabihin hindi po siya cancer, non-cancerous. Or pwede ring malignant. Ang ibig sabihin ay cancerous. Kapag malignant ang tumor, maaari itong lumaki at kumalat sa iba't ibang parte ng katawan. Samantala, may iba pang uri ng cancer na hindi nagkakaroon ng tumor tulad ng leukemia. Okay. Sa Pilipinas po, no, ito po ay mga datos noong January to September 2023. So, yung leading cause of death, no, kung makikita natin, number 1 po dito yung ischemic heart diseases at pumapangalawa yung neoplasm, ibig sabihin po cancer, no? Pumapangalawa po yung cancer which is 10.6%. Okay. So noong 2022, the number of new cases for cancer, ibig sabihin yung mga na-diagnose na bago na cancer ay 188,976. So nangunguna po dito yung breast, second yung lung, third yung colorectum, next is liver and prostate. And noong 2022, meron din tayong mga namatay na 113,369. So kung makikita niyo po, ito po yung trend ng mga cancer mortality cases in Central Luzon from 2020 to 2023. So nangunguna po dyan, noong 2023, nangunguna po yung cancer sa breast, no? Cancer sa breast. At pumapangalawa yung cancer sa lung. Ito rin po yung mga number of morbidity cases due to cancer per province. Sinama ko lang ito sa presentation ko para makita niyo po. So ito po yung mga bilang ng mga na-diagnose, no, na cancer.
Ito naman po yung mga namatay due to cancer per province. Hindi lamang po nakakategorize per kung anong cancer meron sila. Okay. Ito naman po yung top 10 mortality from 2019 to 2023, no? Kung makikita niyo po from 2019 to 2019, 2020, and 2022, dito po sa Region 3, pumapangalawa po ang cancer sa mga dahilan ng pagkamatay. Noong 2021, number 4 ang cancer, and noong 2023, pumapangatlo po ang cancer. So what are the risk factors? No? Research has identified numerous factors that increase an individual's risk for developing cancer. Anong ibig sabihin ng risk factors? Ito po yung mga factors or mga tsansa, no? Or mga dahilan yung yung chance para magkaroon ng cancer ang isang tao. Kapag present po itong mga risk factors, hindi naman ibig sabihin na maaari kang magkaroon ng cancer. Ang sinasabi lamang po dito ay mataas yung chance para ma-develop ang cancer sa isang tao. No? So number 1 po dito yung tobacco smoking, excess body weight, alcohol intake, exposure to ultraviolet radiation, or diet, infections, physical inactivity. So para maiwasan po natin na ma-develop or magkaroon tayo ng cancer, dapat i-modify po natin yung yung behavior natin. Like for example, kung ikaw ay smoker, baka this is the proper time na para kayo ay mag-quit, so individuals can eliminate or reduce many of these risks and thereby reduce the risk of cancer. So kanina na-mention ko, isa sa mga risk factors for cancer is smoking or paninigarilyo. Kanina na-mention ko rin po doon sa ating Heart Month na lecture, isa yung smoking para magkaroon ng sakit sa puso ang isang tao. Dito, ang smoking po, kasi mayroong mga chemical, ang sigarilyo, cigarette smoking releases 5,000 different chemicals, and some of those chemicals ay harmful sa katawan natin at pwedeng mag-lead sa cancer. Ito po yung una dito na pwedeng magkaroon ng cancer ang isang naninigarilyo, pwedeng magkaroon siya ng lung cancer. Mataas po ang chance niya na siya ay magkaroon ng lung cancer. So ito pa po yung mga different cancer na maaring magkaroon ng isang patient, ang isang tao kung siya ay naninigarilyo, pwedeng magkaroon ng cancer of the larynx, esophagus, liver, stomach, and others. So yung mga naninigarilyo po, baka isipin nila matagal na akong naninigarilyo, wala nang saysay kung mag-quit po ako. Alam niyo po ba na sa mga naninigarilyo, kapag nag-quit po sila ng 12 hours po after na sila ay mag-quit, kung ano ang mangyayari sa katawan nila. So 12 hours after quitting po, the carbon monoxide levels in your blood drops to normal. Alam niyo naman, poison po yung carbon monoxide sa katawan natin. Kung halimbawa po, 2 weeks to 3 months after quitting, ano na yung makikita nating benefit? Circulation throughout your body and your lung function improves. Kapag nakapag-quit na po kayo ng 1 year, nakapag-stop na kayo ng paninigarilyo, after 1 year, ano yung benefit? So the risk of coronary heart disease and heart attack decreases. So kung may mga listener po tayo ngayon na naninigarilyo, baka ito na po yung tamang oras para magkapag-decide kayo na kailangan nyo ng tumigil sa paninigarilyo. Okay. So obesity, How could obesity lead to cancer? So excess fat tissue causes persistent low-grade inflammation, which can damage cells and lead to DNA mutation that promote cancer. Obesity is linked to high insulin level,
which can promote cell growth and increase the risk of cancers such as colorectal and pancreatic cancer. So being overweight can cause 13 types of cancer. Kung makikita niyo po dito sa presentation, ito po yung posibleng magkaroon ng cancer na ganito yung mga obese. Kaya kung medyo obese po tayo, no, overweight or sobra yung katabaan, baka kailangan na nating mag-control dun sa mga kinakain natin, no? So paano makakatulong? Ano yung pwede nating gawin para maiwasan po o maiwasan yung risk factor na yon? So pwede po tayong mag-exercise, no? How does exercise lower cancer or lower cancer risks, no? So lowers hormone levels. Exercise helps a body better regulate insulin and also lowers inflammation. So these are the easy ways to get moving. Pwede pong maglakad, sumayaw, magsumba, no? Or kung sa opisina po ninyo may elevator, baka pwedeng hindi na muna kayo mag-elevator at gamitin niyo muna yung mga stairs, no? Pwede yung swimming or other physical activity that can increase physical activity. Okay. Next one is alcohol, no? Another risk factor for cancer is alcohol. So when the body breaks down alcohol, it produces acetaldehyde. Ang acetaldehyde po, ito po ay isang toxic compound that can damage the DNA and prevent the cells from repairing themselves, thus increasing cancer risk. Chronic alcohol consumption also can lead to liver cirrhosis, which can lead to cancer. So ito po yung mga possible cancer na pwedeng makuha ng isang umiinom ng alcohol, drinking too much or consuming too much alcohol. Pwede siyang magkaroon ng of course, number 1 dito yung cancer of the liver, cancer of the larynx, esophagus, breast, bowel, and others. Another risk factor is infection. Infection can cause cancer like yung mga viruses, bacteria, and parasites can lead to cancer by triggering chronic inflammation, weakening the immune system, or directly damaging the DNA. Kaya lalo yung mga kababaihan po, no, ini-encourage po nating magpa-cervical cancer yung mga edad 30 to 65 para ma-check po kung may pagbabago sa kanilang cervix or mayroon silang human papilloma virus. Kapag meron po kayong human papilloma virus infection, hindi naman ibig sabihin ay may cancer kayo. Kung halimbawa meron kayo at nagamot po iyon, no? Nagamot po iyon, malaki po yung chance nyo na hindi kayo magkakaroon ng cancer. Madalas po yung mga ang cervical cancer po ay walang simptomas. Kaya madalas yung mga babaeng with cervical cancer, nadadiagnose sila ay late na po, no? Nasa late stage na. Kasi po dahil wala silang nararamdaman, wala silang nakikitang kakaiba or mga simptomas, hindi sila nagpapa-screen, no? So nung time na may mga simptomas na, medyo huli na po. So yung infection po can cause cancer, kaya ini-encourage po natin yung ating mga ini-encourage natin lahat na magpa-screen. Of course, the primary prevention for infection is through vaccination. Okay. Another risk factor for cancer is diet. So how much meat do you eat a day? No? So the International Agency for Research on Cancer classifies substances to show whether they are suspected to cause cancer. So kinategorize po nila. So yung group 1, no, dito po nakategorize at this group 1 causes cancer. Ano po yung nasa group 1, no? Ito yung mga processed meats, no, salami, which includes
salami, bacon, sausages, and hot dogs. Ito namang pong group 2A, like red meats, no? Kasama naman po sa 2A classification like pork, beef, lamb, pero hindi po kasama dito yung chicken at isda, no? Ito naman pong group 2A based doon sa International Agency for Research on Cancer, kinlasify po nila as probably causes cancer. So ibig sabihin, wala pa talagang solid na pag-aaral para ma-confirm na ito pong group 2A na ay nakaka-cause ng cancer. So, kung halimbawa po, no, may nakikita kayong mga simptomas, no, pumapayat, kahit hindi nagda-diet, mabilis mapagod, no, masakit ang katawan, pumunta po agad sa inyong mga healthcare workers para maagang or makapag-provide sila ng screening services for cancer. So for screening po, no, for the guidelines for breast cancer, yung mga babae po, kung ang edad nyo ay 40 pataas, no, kailangan yung magpa-screen for breast cancer. For cervical cancer naman po, ang edad 21 to 65. Colorectal cancer, 50 and up. Prostate cancer, 45 and up. So yung mga kalalakihan po dito, kung may mga kasama po tayong mga listeners na mga lalaki, kung edad nyo po ay 45, kailangan pong ipacheck yung inyong prostate, no? Also yung lung cancer, especially kung kayo ay smoker. Ito po yung mga nire-recommend na cancer screening for women: cervical cancer, breast cancer, colon cancer, lung cancer, and skin cancer. Makikita po dito yung kailan yung edad, at least kailan magpapa-screen. So wag na po nating hintayin na may mga simptomas po tayong makita bago tayo pumunta sa mga primary healthcare providers natin or yung mga doctors natin sa mga rural health units, no? Kung halimbawa po, no, ang edad nyo, pasok kayo dito sa 25 to 65, no? Kahit walang nararamdaman, pwede po kayong pumunta sa mga health center para HPV, kung HPV test kung may mga available, or pap smear, or yung tinatawag nating VIA or visual inspection through acetic acid. And then yung breast cancer po, kailangan, no, tayo mismo kinakapa po natin yung ating mga suso para makita natin kung may mga pagbabago or may mga makapatayong mga bukol sa breast. Sa mga kalakihan naman po, ito po yung mga cancer screening, no, nire-recommenda po, no, prostate cancer, 50 and the age of 50 and above or 45, colon cancer, 45 years old, lung cancer, and skin cancer. Ito po yung mga pwedeng test, no? For prostate, yung tinatawag na DRE or digital rectal exam, or yung blood test, PSA. Sa colon, yung colonoscopy or yung stool-based test. Sa lung cancer na po, ang screening na ginagawa nila ay yung low-dose CT scan. And of course, for skin cancer, self-exam. So cancer screening can potentially be a worthy investment because early detection followed by timely treatment can be more effective in reducing long-term cancer mortality and morbidity than treatment after an individual has developed. So mag-invest po tayo sa health natin, no? Kahit wala pa tayong nakikita mga simptomas, no? Puntahan po natin yung mga doktor natin, mga medical practitioner natin. Marami po, no, sa mga rural health units, libre naman po ang magpakonsulta. What is the cost of getting sick in the Philippines? Ano lang po ito, estimate kapag nagkaroon ng acute heart attack ang isang pasyente, magkano po kaya ang magagastos niya kapag na-stroke siya? No?
or lung cancer, no? Na nakalagay po dito, maaring mag-spend po ang pasyente with lung cancer ng 2.78 million. For breast cancer, 438,000. So, kung halimbawa po, no, na-diagnose ng maaga at naka-receive po ng early treatment, no, mas konti po yung ating may spend, no? May spend na pwede po natin gamitin pa yung perang yon, no? Sa ibang mga kailangan natin. Also, what are the warning signs of cancer? So, tandaan po natin itong acronym na CAUTION UP. C for changes in bladder or bowel habits, no? Minsan, constipated ka, minsan naman may diarrhea, no? So, nagkakaroon ng pagbabago. Pansinin niyo po, no? So, dapat pansinin po natin, palagi po ba kayong constipated or palaging may diarrhea? A sore that does not heal. Ibig sabihin, may sugat po ba kayong hindi naghihilom or hindi gumagaling kahit ang dami na ng antibiotic na nainom ninyo, no? Sa bibig or sa ang parte ng katawan na may sugat kayo na hindi gumagaling. Unusual bleeding or discharge, no? Ilang years na po kayong, for example, nagmenopause at wala nang hindi na nireregla, pero ngayon biglang nagkaroon ka ng vaginal bleeding na mas malakas at mas mabilis pa noong ikaw ay nagkakaroon ng regular menstruation, no? So yun po, unusual bleeding sa other parts of your body, sa nose, sa ears, or saan po, no? Thickening or lump in breast or elsewhere. May kinapanya na po ba yung inyong breast, kilikili, abdomen, no? Neck. Mayroon po ba kayong nakakapang lump or bukol? Indigestion or difficulty swallowing. Palagi po bang parang hindi kayo natutunawan or nahihirapan pong lumunok? Obvious changes in warts or moles. Pansinin po ninyo yung mga warts or moles ninyo. Mayroon po bang pagbabago, no? Mayroon po bang pagbabago na nakikita nyo? Naging cough or persistent hoarseness, palagi po ba kayong may ubo or ubo na hindi naaalis at palaging namamalat? Unexplained weight loss, no? So yung timbang po ninyo, kumustahin po natin yung timbang. Nag-check po ba kayo ng timbang? Kahit hindi po kayo mag-check, alam naman, no? Alam naman natin, mapapansin natin kung bumababa yung timbang. Hindi ka naman nagda-diet, pareho lang yung kinakain mo, pero para bakit na bumababa yung timbang mo? Also yung last na P ay pernicious anemia. Kumusta po yung kulay nyo? Naninilaw po ba or maputla kayo? So ito pong mga warning signs na ito, hindi po ibig sabihin na mayroong kayong cancer. Pero nire-recommenda po natin kapag nakita nyo itong mga warning signs na ito, ay kailangan po pumunta kayo sa mga health practitioners. So, there is no guarantee po, no? There is no 100% guarantee that cancer can ever be prevented. No, hindi po, wala po 100% na guarantee na maiiwasan po natin yung cancer. However po, no, being aware of the cancer risk factors will help reducing the possibility of cancer. Early detection and proper treatment plays a big role in controlling cancer, screening for early diagnosis and treatment. So with that po, maraming salamat. Ayan, maraming salamat po sa discussion ukol sa Philippine Heart Month and of course po no, sa National Cancer Awareness Month. So with that po, we will now proceed sa ating mga advanced questions. So unahin po natin ang mga natanggap natin para sa Philippine Heart Month. So for our first question po no, for our PHM, Ma'am Agnes,
How prevalent are cardiovascular diseases in the Philippines and what are the leading causes po? Reiteration lang po siguro dito dahil na-mention na rin ito earlier. So cardiovascular diseases are a leading cause of death in the Philippines. According to the Philippine Statistics Authority, heart diseases consistently rank as the top cause of mortality in the country. In 2022, ischemic heart disease, including heart attacks, accounted for about 18% of total deaths, followed by cerebrovascular diseases such as strokes. Ayun, no? So, nakita po natin yung mga leading causes. So, dito po sa mga leading causes po na ito ng cardiovascular diseases, no? Paano po ina-address ng ating kagawarang pangkalusugan ang cardiovascular diseases dito po sa Central Luzon? Okay, so number one po yung ating advocacy campaign, pagbibigay ng tamang kaalaman sa ating mga sa publiko, no, kung ano yung paano natin ano yung healthy lifestyle. Pinopromote po natin yung healthy lifestyle. Also, yung ating programa po, the Non-Communicable Diseases Program po, we capacitate, no, capacity building development. We train our doctors in the rural health units, yung mga doktor natin, no, yung mga primary healthcare providers natin. We train sa yung tinatawag nating PhilPen training or Philippine Package of Essential Non-Communicable Diseases. Ito po tinuturuan namin dito yung mayroon dito sa protocol na ito yung risk assessment. Ano yung risk assessment? We do risk assessment for 20-year-old and above na individual. Bakit natin nire-risk assess? Para malaman natin ano yung mga risk factors na present sa kanila para magkaroon sila or ma-develop yung mga non-communicable diseases like sakit sa puso, hypertension, or diabetes, no? Para po mabigyan ng tamang kaalaman kung halimbawa may mga risk factors sila pero wala pa hindi pa sila na-diagnose, ano yung pwede nilang gawin. So tinitrain natin yung mga doktor para ma-handle po or ma-manage yung mga ganong situation. Or kung halimbawa po no, na risk assess, mayroon na siyang existing problem, mayroon na siyang sakit sa puso or mayroon na siyang hypertension or iba pang non-communicable diseases. Ano yung paano natin matulungan yung pasyente na ito kahit na mayroon siyang non-communicable diseases ay maiwasan yung mga further complication para maging ma-maintain pa rin yung quality of life at maging productive po siya. Also, yung ating Department of Health, we augment mga maintenance medications, no? Yung mga gamot for hypertension, for diabetes, nagbibigay po tayo, nag-augment tayo sa mga rural health unit na pinamimigay sa mga constituents nila. So, yun po, ma'am. Maraming salamat po, no. Nakakatuwa po malaman that we have our healthcare initiatives pagdating po, no, sa cardiovascular diseases. Last question po, no, for our Philippine Heart Month. Saan po maaaring makakuha ng libreng gamot or screening po sa puso, high blood or hypertension sa ating mga access points? Yes, ma'am. Una po yung ating mga rural health unit. No, na-mention ko nga kanina, nag-augment po ang Department of Health ng mga maintenance medicines sa ating mga rural health units. Also, may mga DOH accredited, DOH retained hospitals po tayo, no? Mga district hospitals na pwede pong i-manage yung mga pasyente. Kung alimbawang hindi na kaya sa rural health unit at kailangan i-refer sa next level of care, so may mga district hospitals tayo or mga regional hospitals po tayo. Thank you po, nakakatuwa pong malaman, no, na maaari rin po itong i-take note ng ating mga participants, no, na mayroon po tayong mapagkukuhanan ng access doon sa ating mga pangangailangan tungkol sa ating mga cardiovascular diseases. You may keep the questions coming po, no, for the Philippine Heart Month, and for those who still have inquiry po, we can answer it din po through emails. So for now po, that is our question for our Philippine Heart Month, and we will proceed po for the questions for the National Cancer Awareness Month. So, meron po ditong question, Ma'am Agnes, no? Alin pong edad ang mas natatamaan or mas vulnerable po sa cancer?
Actually, kahit anong edad po, no, they are vulnerable to cancer. For mas mataas pong nakikita natin dun sa mga elderly, no, elderly or medyo may edad na po yung cancer. Pero kahit anong edad po ay pwedeng tamaan ng cancer. Ayan. So mahalaga po no sa ating bawat individual no, kahit anong edad mo, pangalagaan natin ang ating mga sarili upang maiwasan po yung cancer. So as everyone po no ay pwedeng matamaan ng cancer. Again po no, ano po yung mga specific initiative mo na ginagawa ng DOH Central Luzon para po ma-raise yung awareness sa cancer at syempre po no, para po mag-benefit ang ating mga cancer patients. Okay, so number one, again po, yung ating pagbibigay ng tamang kaalaman, yung advocacy campaign natin, no, sa ating sa public regarding yung importance of screening para yung screening ina-advocate talaga natin kasi gusto natin, no, maiwasan nila yung pagkakaroon ng cancer. If ever hindi man maiwasan, ayaw natin na makita na nasa stage 3 or stage 4 na pupunta yung pasyente, no? So mayroon tayong mga different advocacy campaign like this Feb 13 and 14 po, mayroon tayong Cancer Awareness Summit na gaganapin dito sa Sakop, no? Also, katulad kanina dun sa Heart Month, we do capacity building development. We train our primary healthcare providers, doctors, nurses, midwives para makapag-screen po sila. For example, sa cervical cancer screening, mayroon tayong training para po sila ay makapag-screen po for cervical cancer. And also kung lahat ng mga pasyenteng na na-diagnose po with cancer at wala po silang kakayahan na magbayad or gumastos, no, mayroon tayong mga cancer access sites. Ibig sabihin kapag pumunta po tayo sa mga cancer access sites na ito, makakatanggap po tayo ng libreng services, gamot, laboratory. Dito po sa Central Luzon, meron tayong cancer access sites, ang Jose Bilingad Memorial General Hospital na situated in San Fernando, Pampanga, Bataan General Hospital, BGH Medical Center located in Balanga, Bataan, and also yung ating Dr. Paulino J. Garcia Medical Center, which is situated in Nueva Ecija, no, Cabanatuan City, Nueva Ecija. So, also mayroon din tayong mga tinatawag na CSP MAP or yung Cancer Supportive Care and Palliative Care Medicine Access Program. Ang program na ito ay nagbibigay po ng libreng gamot for the identified priority set of cancer types that are not yet fully covered by PhilHealth and to minimize or eliminate out-of-pocket cost among target population. Sa mga may na-diagnose na po with cancer, marami po tayong tulong na pwedeng makuha na marami pong mga serbisyo po, no, ang mga government hospitals natin, maging maalam lamang po tayo. Maraming salamat po, no. It should be noted na mayroon po tayong mga access sites na sa bawat bahagi po dito sa Central Luzon. So, last question na lang po for this topic, no. Ano daw po yung mga pwedeng therapies na pwede sa ating mga cancer patients na maaari po nating i-avail at nakakakuha daw po ba tayo ng financial support from DOH CLCHD? Okay. So yung mga therapy po like chemotherapy, radiation therapy, pwede po tayong pumunta sa ating mga cancer access sites na na-mention ko kanina, no? So nagbibigay po kasi nga dahil sila ay mga cancer access sites, makukuha pong libre ng ating mga pasyente itong mga therapy na ito.
Of course, kung depende rin po dun sa availability. Kaya ang gagawin lamang po once na diagnose with cancer, pumunta lamang po sa mga cancer access sites para po sila ay magpa-register. No? Kailangan nandun sila dun sa registry nila para makapag-avail ano yung mga services na pwedeng ma-avail nila. Kung halimbawa po pumunta sila sa JBL at kailangan po nila ng radiation therapy. Unfortunately, wala pong radiation therapy ang JBL, pero mayroon siyang Kamoa na private hospital. Pupunta yung pasyente doon at i-refer po doon sa Kamoa kung saang hospital may MOA ang JBL at ang Cancer Access Site po ang magbabayad doon sa service na yon. Thank you so much po, Ma'am Agnes, for answering our questions sa National Cancer Awareness Month and Philippine Heart Month, no? It was very informative ang discussion. Napakaganda po na yung mga nabanggit po ninyo, no? Especially po sa paglilinaw po ng mga beliefs and especially for giving your ideas regarding cancer and heart diseases. Of course, no? Noon rin po sa ating mga access points. So, para po sa ating mga participants, no? Meron pa po kaya kayong additional questions? You may put it po in our chat box here in our Zoom and sa ating Facebook comment box po. Yan. Kung sakaling meron pa po, you can put it there po and we can answer it po through email. Yan. So, mukhang wala naman na po, no? So, with that po, no, maraming salamat po, no? At maraming salamat sa pagbibigay ng kaalaman. And with that po, we will proceed po. Ma'am Agnes? Meron po pala tayong comment sa Facebook po, no? Nagtanong po siya. Kung yung ating mga access sites daw po na nabanggit ay nasa panganakan daw po. Hello, ma'am. Come again po. Ayun po, no? Meron po tayo na-receive po na questions po sa ating Facebook, no? Inaas po na kung yung mga access site po natin ay nasa panganakan daw po sa mga LGUs daw po. Ma'am, yung na-mention ko po na mga cancer access sites, ito yung mga DOH retained hospital, tertiary level hospitals. Ito yung Jose Bilingan Memorial General Hospital, Dr. Paulino J. Garcia Medical Center, and Bataan General Hospital Medical Center. Kung halimbawa po, no, na-diagnose po ang isang pasyente at pumunta sa mga rural health unit, no, baka pwede po yung mga sa rural health unit sila po yung makipag-coordinate para ma-refer po yung pasyente sa ating mga cancer access sites. Pwede po silang pumunta doon para matulungan or ma-assist po sila. Ayan, sige po, maraming salamat po, no? For those po na mag-a-avail po ng ating mga services sa ating mga health centers or rural health units, no? Pwede po rin kayong matulungan ng ating mga health workers doon po sa rural unit po na iyon. So, if ever po napupunta po kayo doon, you may coordinate din po sa kanila. Thank you so much po, Ma'am Agnes, no? Meron pa pong other questions? Ayun. So, wala na daw po, no? But anyway, you can email din po ang ating cmu@centraluzon.uh.gov.ph para po masagot din po namin ang inyong mga katanungan. So, we would like to thank po our research speaker and of course our participants for joining us today in our online session. And of course, no, para po bago tayo magtapos, may we invite po everyone to open their camera para sa isang photo opportunity. Ayan. So, ang gaganda po at ang gagwapo ng ating mga participants. Mm. Okay po, ready na po.
Okay po, 1, 2, 3. Okay. Alright po, maraming salamat po everyone. And wag po natin kalimutan na sagutan ang ating evaluation link no, to improve our online session. You may write your comments, suggestions, and feedback po. At muli po, no, magsama-sama tayo sa mga susunod pa nating health tips. Kalusugan mo, usap tayo. Nakalagay po ang ating evaluation link sa ating comment box. Thank you everyone!